nating IAM5. Sa iba ang tawag dito is the fingers of success. Yung iba naman, the basic, the foundation. And sa IAM Worldwide, madalas ang tawag din dito is manual. No? So iba-ibang tawag. Pero basically, no, ito yung kailangan mo para makastart ng pagbibuild ng organization mo. Ngayon, dito sa IAM5, dito natin hihimay-himayin yung mga skills na kailangan mo. No? Yung mga kailangan mong skills na makakatulong sa pagbibuild ng business natin. Okay? Dito tuturo ko sa iyo paano makakahanap ng tamang tao na makakatulong sa business mo. Ano yung sasabihin mo sa kanila? No? So, take down notes ka ngayon kasi bibigyan kita ng mga scripts mamaya na talagang very effective na kung saan pag ginamit mo sa mga prospect mo, sure talaga akong gusto nilang sumali sa ginagawa mo. And of course, about sa presenting, closing, and of course, the follow-up. No? So yan po ang pag-uusapan natin ngayon. So let's proceed for the prospecting. Ano ba yung sinasabi nilang prospecting? No? Pero bago yan, sabi ni Zig Ziglar, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. No? Hindi importanteng mahiyain ka. No? Natatakot ka kung ano sasabihin mo. Baka ma-reject ako. Baka pagtawanan ako ng kaibigan ko. Baka hindi maniwala sa akin. Walang problema. Kailangan mo lang mag-start. No? Kailangan mo lang i-experience. No? Mag-join man sila, okay, good. No? Hindi man sila mag-join, good pa din because sinimulan mo. Yun ang pinaka-importante sa part na to. No? Ngayon, ano nga ba pag sinabing prospecting? Okay? Pag sinabing prospecting, it's the process of identifying. No, nagre-research tayo ng mga potential customer na makakatulong sa business natin. Okay? Alam mo ba, lahat ng mga salespeople ay nagpo-prospect din. Hindi lang po tayo, no? Ang mga ahente ng sasakyan, naghahanap yan ng potential buyers, 'di ba? Sino kaya bibili ng sasakyan? Sino kaya ang bibili ng bahay, ng kondo? Lahat ng mga sales ay nagsisimula sa prospecting para alam nila kung sino yung target market nila. At ikaw din, ganun. No? Kailangan magpo-prospect din tayo para alam natin kung sino rin yung target natin talaga. Okay? Pero, no, sabi dito, there's two types. Merong prospect and merong suspect. No? Ang prospect, that is the people na seryoso. Gustong gawin yung business. Talagang gustong kumita, gustong magsimula. No? Ang suspect naman, ito yung mga taong curious lang. Okay? So, along the way, makaka-experience ka ng dalawang klaseng tao. Prospect at suspect. Pero hindi mo malalaman kung prospect ba yon or suspect ba yon not until ma-offer at makita na nila yung full presentation. Okay? So, at least clear sa'yo, no? Na baka yung nakausap mo, suspect lang pala. Hindi pa pala yun prospect kasi curious lang. No? At hindi rin talaga gagawin yung business or hindi magjo-join. Pero it's okay. No, it's okay. Ang goal lang natin is ma-introduce sa kanila. Okay? Now, sa prospecting, meron tayong tinatawag na different types of market. Okay? So, meron tayong tinatawag na cold market. Ano yung cold market? Ang cold market ay yung mga taong hindi mo kakilala. Ito yung mga taong hindi mo hindi mo kakilala, kaibigan, kaano-ano, kamag-anak. In short, wala kang relationship sa kanila. No? Ngayon, meron naman tayong tinatawag na warm market. Sila naman yung mga taong natin. Ibig sabihin, kakilala, kamag-anak, kaibigan, no? Ano pa? Lahat ng mo, no? Ang tawag diyan, warm market. And next, ito ang pinakamaganda, yung hot market. No? Ano ba yung mga hot market? Ang hot market, sila yung mga taong may matinding paniniwala sa'yo. Yung tipong kahit anong i-offer mo, igagrab nila. May ganun ka bang kaibigan? Yung tipong kahit saan mo yayain, sasama sa'yo. Yung tipong kahit anong ibigay mo, tatanggapin. Yung pinaka-close na close mo, ang tawag doon, hot market. Now, let me ask you, no? Anong mas marami? Yung cold, yung warm, or yung hot? Sige nga. Tingin mo, anong mas marami? No? Based sa current na list mo ngayon, sa mga friends mo, anong mas marami? No? So baka iniisip mo, ay marami po akong warm, no? Marami po akong hot. Okay. No, okay, good 'yan, no? Ganyan din ako nung nag-uumpisa. Pero, no?
Ang pinakamarami talaga is yung tinatawag nating cold market. Okay? Sila yung mga taong hindi kakilala. Bakit? 8 billion ang population sa buong mundo, no? Ang mga kaibigan mo siguro 100, 200, 300, maximum na siguro 500. Pero yung cold market, ang dami niyan. So ang goal natin is yung mga cold maging warm, maging hot. No? Yan ang pinaka-goal natin. Kasi tandaan mo, yung mga kaibigan mo ngayon, hindi mo rin naman yung kaibigan dati. Yung mga kamag-anak mo ngayon na hindi mo kakilala, no? Mga kaklase mo, dati hindi mo rin naman yan kakilala. Eventually, naging kaibigan mo lang yan along the way. At yun din ang goal natin. Kaya huwag ka manghihinaan ng loob. Bakit? Kasi ang daming tao, no? Araw-araw, maraming pinapanganak, araw-araw, maraming nabubuhay, araw-araw, maraming nagkakaedad, nangangailangan ng produkto at the same time, negosyo natin. Okay? Now, eto, sino ba ang uunahin ko? No? Sino ba ang uunahin ko sa tatlong to? Eto, unang tips ko sa'yo, uunahin natin yung hot market natin. Bakit hot market? Pwede naman akong mag-post na agad sa Facebook. Pwede naman akong maghanap na agad ng mga buyers ko online. Pero ito po, no, sa I Am Worldwide kasi, para maintindihan mo, meron tayong tinatawag na power of one account policy. And ngayon, dahil one account lang tayo, no, meron tayong tinatawag na spillover. Ibig sabihin, no, kung sino yung mga taong inuna mong pinasok, yung mga succeeding na magjo-join, magiging under nila. No? Halimbawa, diyan sa picture na 'yan na nakikita mo ngayon, halimbawa ang inavail mo na package yung gold. No? Ngayon, inuna mo hot, sino ba yung mga hot market? Example na lang, nanay mo, tatay mo, syempre maniniwala yun sa iyo, no? O kapatid mo, no? Girlfriend mo, boyfriend mo, inuna mo sila. Now, on the other side, no? Tsaka mo na ngayon sinunod yung mga list na kaibigan mo na, yung mga hindi mo nakakilala. So, ang benefit nila, kung sino yung mga taong uunahin mong invitein, sila yung magbe-benefit sa mga susunod. No? Example, no? Dahil inuna mo yung nanay mo, may mga nakausap ka na mga kaibigan mo na masisipag, lahat ng effort nila, no? Makikinabang din yung mama mo, no? At the same time, lahat ng mga inuna mo. Ganyan po siya. Ngayon, para mas maintindihan mo, ipapakita ko sa iyo. Yan. So dahil inuna mo na, no, yung ano mo, yung hot market mo, at hindi lang po, no, ikaw yung maglalagay ng tao sa kanya, even yung mga tao or yung mentor na nag-invite sa iyo, no, malalagyan din siya. So ibig sabihin lahat ng effort, no, makikinabang yung mga una mong invite. Kaya very crucial sa business natin, no, yung mga una mong ipapasok. No, siyempre, sinong unang ipapasok natin? Huwag na tayo lumayo, no? Yung mga taong malalapit na sa atin, no? So, yan, ito pakita ko sa inyo, okay? Ito po yung sample ng waiting points, no? Ito po dahil siya po ay inunang pinosisyon, at the same time ang daming sumunod na sumali, no? Ang waiting points niya umabot ng 1.4 million. So benefit ng taong una mong pinasali, no? Imagine mo, kung i-convert natin yan into cash, nasa 2.8 million lang naman. No? Hindi na po masama, di ba? That's the benefit kapag inuna mo yung mga hot market mo. Ngayon, ito, pakita rin natin. Okay, ito pa, no? So, ito, isang example na ang inuna niya is yung tatay niya. No? So, mapansin natin, no? Dahil nauna yung tatay niyang pinosisyon, nag-accumulate ng points yung tatay niya, nagkaroon ng 2.7 million points. Diba? Grabe. Dahil inuna niya yung tatay niya. Ito din, ang inuna naman niya, isa rin siya sa mga unang pumosisyon. Kasi ito, I think, kaibigan naman. No? Dahil nauna siya, ang na-accumulate niyang points nasa 1.9 million. No? O ito namang picture na to, no, best friend naman. Inuna niya yung best friend niya. Dahil nauna yung best friend niya, no, yung best friend niya nag-accumulate tuloy ng 3.1 million kasi inuna yung best friend. 'Di ba? O ito naman po, no, para sa mga nanay at tatay, no? Syempre sinong uunahin mo, no? Mga anak mo, of course, bago yung ibang tao. So pag titignan mo yan ngayon, no, si nanay at tatay, it's a diamond rank na po sa company natin, kumita na ng 5 million as of 2023 siguro to, no? Pero, no, inuna niya yung family niya, so ang end up niyan, yung mga anak niya nakinabang din dun sa points na yon.
Ayan, no, 1.3 million, no, lahat po yan, pinosisyon niya, end up, no, lahat sila nagbe-benefit din. Okay? Ito naman po, no, anak ng mga OFW, ganun din po ang ginawa nila. Inuna rin nila yung mga taong malalapit sa kanila. So, end up, pati yung mga anak nila, no, nag-harvest din. Kung si nanay at tatay, no, kumikita ng malaki, yung mga anak nila, no, mga naka-sports car na rin sa IM Worldwide and kumikita na rin ng malaki, no? Ayan. So, eto pa, no, grabe to, no? Kasi pag naintindihan mo yung waiting points na tinatawag, ganito po siya kalaki ang possibilities nito. This was 4 years sa business, no? Mapansin mo, ang total points na nakuha niya, 46 million points. Grabe, no? Hindi basta-basta yung points dahil sa isang desisyon na mauna. Dahil sa isang desisyon na unahin, no? So 4.46 million, pag kinonvert natin yan to cash, that is 92 million pesos. No? Pwede namang later on na lang siya kausapin, later on na lang siya pa-join, pero 92 million is 92 million. Saan mo pupulutin to? This is just a matter of positioning. This is the matter of, no, getting it first. Okay? So ngayon, eto na, naintindihan mo na, no? So, ito, bibigyan kita ngayon, ano ba yung tamang attitude para sa pamimili kung sino yung kakausapin natin? Ano ba yung tamang pakikitungo, no, kapag ka ikaw ay nagpo-prospect? Number 1, yung tinatawag nating don't judge, no? Huwag mong i-judge ang mga tao. No, wag tayong judgmental. Maybe sa labas, no, ganun tayo, no, na-judge natin yung tao, pero dito sa IM Worldwide, hindi ka pwedeng mag-judge. Kasi minsan yung mga tao na hindi mo akalang gagalaw, sila yung mga gagalaw. And yung mga tao na akala mo masisipag, akala mo magagaling, akala mo matatalino kasi ang laki ng naabot na nila sa buhay, and pagdating sa IM Worldwide, sila yung mga hindi gumagalaw. No, kaya hindi mo mapipili. At tandaan mo, wala namang pinanganak sa mundo na talagang merong identification na, oh, eto, may letter L sa ulo. Leader to, di ba? So hindi mo madidetermine. Okay? Kaya huwag kang mag-judge, no? Kasi tandaan mo, kung ikaw ay ginudge nung taong nag-invite sa'yo, wala ka rin dito sa IM Worldwide. Ibig sabihin, ikaw rin ay hindi ginudge. Okay? So next natin, no? Tandaan mo, everyone is your market. Everyone, lahat ng tao, no, ay prospect kahit sino. Yes, you heard it right, no? Kasi bakit? Ang product natin for everyone. Lahat makikinabang, bata, matanda, babae, lalaki, lahat makikinabang. Pangalawa, sino ba namang ayaw kumita? Lahat naman tayo, kaya nga tayo nagtatrabaho, nagwo-work hard, nag-aaral kasi gusto natin someday makahanap ng magandang trabaho. So everyone is your market, no? Eh paano naman yung mga bata, no? Up to this point, meron tayo 12 years old, 10 years old, nag-IAM Worldwide na po, no? So pabata na ng pabata yung mga nag-IAM. Eh paano naman yung mga matatanda? Still, no, under ng organization natin, meron tayo 85 years old, no? Nag-jade for you pa, kumikita pa, no? So everyone talaga. Okay? Next natin, no? Ngayon, I want you to create yung tinatawag nating prospect list, no? Very important sa business natin na meron kang listahan. So ngayon sa point na to, maganda meron kang physical na prospect list sa notebook mo. Tandaan mo, dapat may notebook ka pang business, no? Ilabas mo na yung mga utang na notebook mo, wag mo na isama diyan, i-separate mo na pang business lang. And on those list, no, ang gagawin mo ganito po, no? Ilalagay mo lahat ng mga taong kakilala mo, no? As I said, hindi ka pwedeng mag-judge. Okay? Isulat mo lang lahat ng tao na tumatakbo sa isip mo. Bata, matanda, may pera, walang pera. Now, after you put those person, ang gagawin natin is ika-categorize naman natin. Okay? Hahatiin natin yan sa 3. Okay? Yung tinatawag nating money. Sila yung mga tao o kakilala mo na may pera. Okay? Sila yung mga taong may trabaho, may negosyo, mayaman. Mga kakilala mo, baka may kakilala ka, OFW. Sulat mo na rin. They're part of the money kasi may trabaho sila. The mere fact na ikaw ay may trabaho, ibig sabihin may pera ka. Okay? Ngayon, next type of persons ay yung mga
authority or may authority. Ano yung may mga authority na yan? May mga katungkulan. No? Sila yung mga taong ginagalang sa lipunan. 'Di ba? May mga taong hinahandle. May mga taong nililid. No? Example na lang dito, manager, supervisor, yung barangay captain mo. 'Di ba? O kaya naman, yung mayor mo, kilala mo pala yung governor mo, isulat mo na rin dyan. So, ibig sabihin, no, wala po tayong limit. Okay? Kahit na matataas man yung tungkulin na yan, isulat mo dyan. Yung kaibigan mo na maraming kaibigan, pero wala naman siyang posisyon. Pero yung mga kaibigan natin na talagang pala kaibigan, meron po yung authority. Isulat mo lang. No? And of course, the third one, no, most of the people dito na pupunta, needs. Sila yung mga taong, no, gusto ng products, gustong maging healthy, gustong gumaling. May mga kaibigan ka may sakit, no? Lahat ng mga targeted ng mga product natin, isulat mo diyan, especially yung barley natin, no? Halos lahat talaga ng sakit ay talagang matutulungan. Kaya in short, pagka yung tao ay may sakit, automatic may needs yan. Gustong magpapayat, gustong magpa-sexy. O, ito na nga lang eh. May kaibigan ka ba na gustong kumita? Gustong yumaman? Yung kaibigan mo na gustong umasenso, no? Ang tawag sa kanila needs. Okay? So ngayon, diyan mo ngayon i-categorize. I-check mo, checkan mo, no? Kung anong part sila kasama. Very important ang list kasi tandaan mo, no? Ang mind po natin nakakalimot, no? Ang tao po ay mabilis makalimot. Hindi na natin naaalala lahat-lahat. Pero pag nilista mo yan, pati yung mga naging classmate mo nung kinder, nung elementary, naaalala mo na. No? So yan po ang ating prospect list. Now, on the other side, mapansin mo, no, lagi ka diyan ng remarks. Kailan mo nakausap? Ano yung kinahinatnan ng pag-uusap nyo? At least meron ng naka-reserve na space. So yan po, no, ang gawin mo, suggest ko sa iyo, sulat ka up to 250 na prospect list. Don't judge. Isulat mo lang lahat ng mga tumatakbo sa isip mo. Bibigyan kita ng isang magandang tips. Kung hindi mo na maalala yung mga pangalan ng mga tao, pwede mo lang yun lagyan din, no? Yung may-ari ng gasoline station sa kanto namin, no? Yung owner nung pandesalan, di ba? Pwede mong ilagay kung hindi mo maalala, no? Yung kaklasiko nung grade 6 na mahiyain, okay? Pero, no, very important yan. At yan yung paulit-ulit nating babalikan sa next steps natin. Now, eto na. Meron ka ng mga tao. Meron ka ng mga tao na naiisip na kakausapin natin. Now, the question is, anong gagawin natin sa kanila? Paano natin sila i-approach? Paano ko sila sasabihin na mag-I am? Anong sasabihin ko para mag-business sila? Ang tawag natin dyan, inviting. No? So, inviting refers to a low-pressure, relationship-focused approach. No? This is designed to move a prospect to the next stage. Dito na yung pupunta yung buying, dito na yung pupunta yung meeting, dito na yung pupunta yung presentation. So, para yung mga prospect natin ay makausap natin, para mapresenta natin, kailangan mo silang invitin without being pushy or too much aggressive. Now, eto na. How can we invite? The very first step in inviting is yung tinatawag nating building rapport. So ano ba yung rapport? No? Rapport meaning, no, you understand each other or others people's feeling, idea, you build relationship first before opening the business. So take note of this, no? Hindi mo agad i-offer yung I am worldwide. Na-meet mo, nakita mo, uy, si Juan, mag-I am worldwide ka. Okay? So that's very aggressive, and yet no, walang relationship na nabibuild. End up niyan, pwedeng mag-no siya agad. So very important yung pagbi-build natin ng rapport sa business. Okay? So now, how can I create rapport? Kung ikaw yung tao na palakausap, ikaw yung tao na ma-PR, okay? Talagang ang dami mong chinichika, hindi ka na mahihirapan dito. Pero kung ikaw naman ay mahiyain,
good news para sa mahiyain, no? Meron akong tips para sa iyo. So, ibig sabihin, kahit mahiyain ka, matututo ka ngayon makipag-usap. Matututo ka ngayon makipag-converse at ma-prospect, mag-invite ng client. But before that, yung mga tao na nakalagay sa prospect list mo, ang goal mo muna ay maging friends mo yan. Of course, no? The very means to communicate with them is yung social media. No? Whether you're using Instagram, you're using Facebook, you're using Telegram, o ano bang ginagamit mo ngayon, no? Ang goal mo muna is maging friends mo yan. Now, when you have a prospect, don't message them directly. Lalo na kung matagal mo na yung hindi nakakausap. Imagine mo, you have a friend, 10 years kayo hindi nagtagpo, bigla mong minessage, friend, mag-I am worldwide ka na. Parang shocking naman yun, no? Hindi mo man lang ba ako kakamustahin? No? Hindi mo man lang ako kakamustahin after 10 years since na nag-usap tayo? Kaya ang gawin mo muna, no? You can engage with them. Re-engage. Kasi ang tagal yung nawala sa isa't isa eh. No? Start ka by commenting on their post. Nakita mo, nag-post yung best friend mo nung high school. Comment ka ulit. No? Search mo siya sa Facebook, comment ka sa mga post niya. No? Mag-like ka sa mga ano niya, sa mga stories niya, mag-like ka sa mga pinopost niya, and then eventually, kung hindi mo pa friend, add mo muna. No? And then message. Kasi po tayo ngayon, hindi naman tayo sanay na mag-add ng friend. No? Aminin mo yan. Marami kang mga kaibigan na hindi mo friend sa Facebook. So, kaya ang importante yung prospect list para ma-trace back mo at hanapin mo sila isa-isa sa Facebook. Ngayon, eto na, inaccept ka na ng kaibigan mo. What's the next step? No? The next step is yung tinatawag nating building rapport o yung tinatawag na building, re-engaging yung ano natin, gagawin natin. So, sabi ko nga, kung ikaw ay sanay na makipag-usap sa tao, hindi ka na mahirapan. Pero kung ikaw mahiyain, you can use this form. No? Ano ba yung form? Family, occupation, recreation message. No? So, pagka na-message mo siya, kamustahin mo muna. No? Kamustahin mo. How's your family? No? Long time no see. Saan ka na ngayon? Kamusta na yung mga anak mo? Kamusta na yung mga pamangkin ko? Kamusta na yung mga inaanak ko? No? Kamustahin mo muna. Saan ka na nakatira ngayon? Hindi ko na kayo nakikita doon sa dati yung bahay. Lumipat na ba kayo? No? Saan ka na saan ka na nag-aaral? Okay? O kamusta naman yung parents mo? Kamusta na yung nanay, tatay mo? Nabalitaan ko ganito yung nangyari sa kapatid mo. Okay? Ask them first. Ngayon, kung hindi ka naman ganun ka close sa kanyang family, no? Pwede ka naman mag-start in building on the occupation, lalo na kung katrabaho mo sila, no? O kamusta ka na? Lumipat ka na ba ng work ngayon? Tagal na nating di nagkikita. Kamusta na yung boss natin? Kamusta na yung manager natin? 'Di ba? Ikaw yung favorite dati, oh. No, 'di ba? Anong position mo na ngayon? Siguro ang taas na ng position mo, no? Siguro na-promote ka na ngayon. Ano? Manager ka na ba? Oh, ask about their occupation, no? Or something na nagko-connect sa inyong dalawa. May something kayo na close about the work, no? Pwede mong simulan doon. Recreation, no? Lalo na kapag kayong mga kaibigan mo ay mga nakaka-bonding mo, nakaka-zumba mo, oh, kamusta? Hindi ka na nagba-basketball. Hindi na kita nakikita dun sa sa zumba natin. Hindi na kita nakikitang tumatambay sa dating tambayan. Okay? Ano na yung pinagkakaabalahan mo ngayon? Something connected kayo. Okay? And then of course, no? Tsaka mo ngayon ipapasok yung message. So the goal in building rapport ay hindi lang basta makipagkwentuhan. Okay? Tip, no? Ang goal ng rapport ay para malaman mo kung ano yung problem niya. Okay? Para ano ba yung problema ng kaibigan ko? How can I find out yung problem niya through kwentuhan? O edi nagkukwentuhan kayo, na find out mo na wala pala siyang trabaho. Na find out mo na naghahanap pala siya ng work. O, 'di ba? So ngayon, sakto. No? Kasi may I am worldwide ka. Pwede mo ngayon i-offer. So during sa building rapport mo, na find out mo yung nanay niya may sakit pala. O, sakto, may I am worldwide ka. Na find out mo na
tambay lang pala siya. O, di ba? Wala pala siyang ginagawa. Sakto, meron kang opportunity. So, yan ang goal in building rapport, not just building relationship, but to figure out kung ano yung problem niya at paano mo maisisingit si I Am Worldwide through sa message. Okay? Gets? No, that's the very first step. Don't jump sa business agad. Okay? Ngayon, ito, in inviting, no? In inviting, ito yung mga script na pwede mong sabihin. So, take note of this, no? Pili ka lang ng isa, hindi mo kailangan na sabihin to lahat, no? Pili ka lang ng design para sa kanya. Okay? So, inviting, the first approach is yung tinatawag nating third party, no? Itong scripts na to, usually, no, hindi mo siya direct na ini-invite, no? Gumagamit ka ng third person. Yung tinatawag nating baka may kakilala. Okay? Ito yung sample script natin. Uy sis, nga pala, baka may kakilala ka na interested kumita on the side. Kasi may project ako online na ginagawa gamit ang cellphone. Pwedeng kumita ng 15, 20, 30, depende sa pagkakakilala mo sa kanya, ha? Per month, would it be okay kung i-refer mo ko? No? Baka may kakilala. What's the good news about this script? Kasi may dalawang part na pwedeng mangyari sa client mo, no? Dalawa lang yung pwedeng mangyari sa kanya dito. Number one, pwede niyang sabihin na, pwede ba ako dyan? No? O kaya naman pwede niyang sabihin, alam mo may kaibigan ako, alam mo may kakilala ako. So ibig sabihin itong script na to, win-win. Kasi ang tanong mo, baka may kakilala. Okay? O pwede mo rin gamitin yung third party na baka may kakilala about the products naman. Eh nagkukwentuhan kayo na nalaman mo na may na may problem siya sa product, o di ba? O may problem siya sa health niya. Oh, friend, baka may kakilala ka na may high blood kasi may product ako na makakatulong para sa kanila na talagang proven and tested. Ang dami na natulungan ng product na to. Third party din 'yon. Baka may kakilala, no? Hindi mo siya dinadirect pero siya talaga 'yon. Okay? Next script natin, side project. Side project, usually this script ginagamit to sa mga working kasi wala silang time para mag-business. Ginagamit to sa mga student kasi wala silang money to have a business, no? So walang income, side project, no? So ito yung skill na pwede mong sabihin, friend, meron akong side project na ginagawa ngayon at kasama ko yung mga successful na negosyante dito kung saan magagawa natin kumita on the side and we are forming a team. Isa ka sa napili ko. Would it be okay kung i-share ko sa'yo? Di ba? Side project. So since side project siya, alam ng kakausapin mo na hindi niya need ng 100% of the time. Hindi niya kailangan magtodo-dodo effort kasi side project lang naman. On the side. Ibang term to na extra income, no? Yan yung ibang term niya, side project. So next natin, script na tinatawag nating problem solution. So itong problem solution, magagamit mo to kapag ikaw ay nag-build ng rapport ng tama. Pag nahanap mo yung problema niya. Kasi yung problema niya, yun ang gagamitin mo para mag-invite at invitein siya. Okay? Example. Oh, friend, nabanggit mo sa akin kanina na pagod ka na sa trabaho mo. Alam mo, may idea ako kung saan magagawa mong makapag-resign at kayang tapatan ang kinikita mo sa trabaho o higit pa. Would it be okay kung i-share ko sa'yo? Problem, solution. No? Another thing, nalaman mo, meron siyang diabetes. Friend, nabanggit mo kanina na meron kang diabetes. Alam mo, may product ako na makakatulong sa'yo. Marami na itong natulungan na kagaya mo may diabetes din. Pero dahil sa product na to, hindi na sila nagme-maintenance. Wala ng insulin. Ito na lang yung iniinom nila. Would it be okay kung i-share ko sa'yo? No? Problem, solution. So kahit anong problema niya, pwede mong masingit ng script na to. Doon mo ngayon gagamitin. Kasi tandaan mo, no? Mahirap mag-invite kapag hindi mo naman alam kung ano yung way niya para ma-invite mo siya. Hindi mo alam kung ano yung problema niya, hindi mo alam paano isisingit yung solusyon hanggat di mo nalalaman yung problema. No? Kaya alamin mo yung problema niya. Through building rapport. Number 4, business proposal. No? Ito naman, commonly, pwede mo itong sabihin sa mga kakilala mong negosyante, sa mga kakilala mong mahilig na talaga mag-business. Pwede mo silang i-direct. No?
friend, meron akong business proposal sa'yo kung saan magagawa nating makapagnegosyo kahit nasa bahay lang or idagdag mo to sa negosyo mo. Would it be okay kung i-share ko sa'yo? Simple, no? Pero ito maganda dyan. Dahil business-minded na sila, the chances are gusto nila mapakinggan yan. Kasi nga, business-minded na sila. Okay? Pwede mong diretsuhin. Okay? Number 5, no? Number 5, yung direct approach. Yung direct approach naman, no? Para naman to sa mga kaibigan mo na nasa multi-level marketing din. May kaibigan ka ba na dating nag-Avon, Natasha, Boardwalk, ano ba yung mga sikat dati nung araw, no? Mga nag-Amway, nag-Forever Living, no? Alam mo, pwede mo silang i-direct, no? Alam mo, meron akong negosyo ngayon. It's direct selling company. Ito yung number 1 company ngayon. I am worldwide. Okay lang ba i-share ko sa'yo? No? So, pwede mo silang i-diretsuhin. Kasi bakit? Positive na sila. Lalo na kapag positive, ha? So, take note of it. Okay? Merong side na ganun. Pagka nakita mong negative na siya kasi ang dami niya na sinalihan, no? So, you can avoid this approach. Pero pag nakita mo talaga siya ay nagpo-prosper even on the previous direct selling company niya, pwede mo siyang i-direct. No? Ito yung direct selling company. Actually, pag binanggit mo yung I am worldwide, most of the mga direct sellers or most of the network marketers, napapawaw sila. No? Kasi alam nila eh. Alam nila yung number 1 company ngayon at usap-usapan ang I am worldwide. Actually, dalawa lang naman ang company, no, sa Pilipinas. Gusto mo malaman kung ano? Dalawa lang po ang company, no? Sinamarize na po yung company. I know there's 4,000 companies in the Philippines. However, sinamarize na lang po yun sa dalawa. It's I am worldwide and others. Okay? I am worldwide and others. So ngayon, I am worldwide, that's the top 1. And then the rest magkakasama na. No? Kaya pag nalaman nila I am worldwide, yan yung top 1. Pwede mo silang i-direct. Next, product approach. No? On this point, I know nakagamit ka na ng products, no? Kasi sinabi ko na kanina, no, naggumamit ka ng products natin. So very important na yung product natin, hindi lang tayo yung gumagamit, no? Ang product na inavail mo, yung package na yan, it's not for your personal consumption only. Ang goal mo is gamitin yung tool para ngayon makapag-invite. Ang goal mo, ipa-testing mo. Ang goal mo, ipamigay mo yung product na yan. No? Huwag kang madamot. Okay? Huwag kang madamot. Ipamigay mo. Okay? Pwede mong gamitin tong approach na to. Actually, sis, ito yung business ko ngayon. Amazing Pure Organic Barley. Gusto ko i-try mo to ng libre. No? Alam mo, makakatulong to sa'yo kasi nabalitaan ko, ito yung nangyari sa'yo. Ito, makakatulong tong product na to. Okay lang ba kunin ko yung number mo para malaman ko yung feedback mo sa product? Okay? So, after 2 days, 3 days, call ka. No? Kamusta? Kamusta yung product na binigay ko sa'yo? Effective, di ba? Ang ganda, no? Actually, ayaw kitang bentahan, no? Gusto kitang maging part din ng I Am Worldwide para meron ka ring discount. So, saan siya nanggaling? Because binigyan mo ng product, no? Na-try niya na agad yung product. So, the moment na ipe-present na natin sa kanya yung business, prior pa lang, believe na siya sa barley. No? Alam na niya. Okay? Kaya yung product na yan, huwag yang itago sa cabinet, huwag yang itago sa bahay mo, ipamigay mo yan. Ipa-freebies mo yan. Okay? The product approach. Now, you can use several scripts, no? Maraming mga script na ma-discover ka along the way, no? Pili ka lang ng isa na suitable sa client mo, no? For me, no, depende sa client yung gagamitin mong approach. Wala pong perfect na scripts, kaya pinakita ko sa iyo yung possibilities, lahat ng mga samples para makapamili ka depende sa client mo. Okay? So now, eto na, presentation. Okay? So, meron ka ng client, na-invite mo na. So, saan mo siya dadalhin ngayon? Dadalhin mo siya sa presentation. Okay? So, now, by the way, no, before we proceed to the presentation, no, balik lang tayo dito saglit. When inviting, always remember yung tinatawag nating KISS. Anong KISS? Keep it short and simple. Ulitin ko ha, keep it short and simple. When inviting, hindi mo kailangan i-discuss sa kanya lahat ng kailangan niya. No? Para ka lang nag-i-invite sa birthdayhan. Have you experienced to invite sa mga birthday party? No, paano ka ba mag-invite sa birthday party? No, friend, tara.
punta ka sa bahay ko, may birthdayhan doon. Di ba ganun lang naman tayo kasimple? Hindi naman tayo na punta ka sa amin, may spaghetti, may pansit, may lumpia, may Shanghai, may manok, may beer, may 'di ba? So, the more na nagbibigay ka ng details, the lesser na nai-invite mo siya. Kaya keep it short and simple. Okay? So ako, no, kapag merong mga tanong yung mga clients sa akin, kasi na-intrigue na sila, naku-curious na sila, ano ba yung company mo? Ano ba yung product na yan? No? Alam mo, lagi ko lang silang binibitin, no? Ang sinasabi ko sa kanila, basta sa presentation mo na lang maririnig. Okay? Basta mamaya ko na lang i-discuss fully. Basta doon ko na lang ipapaliwanag. Okay? As I said, the more na magsasabi ka ng details, the lesser the chance na may invite mo siya. Kaya bitinin mo, dun mo na ipaliwanag lahat. Okay? Kasi we have an experience, no? Sinabi namin, anong product yan? Barley. Barley, alam ko na yan eh. Ang dami ko na nakikitang barley, etc., etc., etc. Humaba, no? End up, hindi mo na invite. Okay? Kaya keep it short and simple. Now, yung client mo, dito mo ngayon dadalhin sa presentation natin. Okay? So ngayon, no, in presentation for the beginner like you na nanonood dito ngayon, no, we don't recommend presenting the business right away, no? Let your mentor or the IBP presentation handle the presentation while you focus on inviting and learning, no? Hindi muna ikaw yung magpe-present, okay? Ibigay mo na sa amin, no, yung part na to, no, yung presentation. Ang kailangan mong gawin during the presentation is to listen, to observe, and of course to copy. Later on, no, tuturuan ka rin namin mag-present. Later on, ibibigay din namin sa iyo yung opportunity ng pagpe-present. Kasi everyone, no, na nagne-negosyo, naniniwala kami na kung gusto mong kumita sa business na to, kailangan marunong ka mag-present. Pero ngayon, hindi muna namin ikaw iniobliga na mag-present. Ang kailangan mo lang to listen, how we present, how we deliver the presentation, to observe properly, and to copy us. Okay? Now, on the presentation, no, we need to schedule our clients, no, sa presentation. So, in scheduling, do it at least 1 to 2 days. So, in scheduling, wag mo agad sasabihin na, oh sige, mamaya kausapin na agad natin yung mentor ko. O mamaya, ano na agad tayo, meeting na agad tayo. Why? No, yung mga mentors po natin, no, dito sa community natin, marami rin silang hinahandle ng mga tao. And as much as we want to accommodate everyone, pero we are limited by our time. Kaya ngayon, ang kailangan is schedule natin yan sila para talagang makausap natin lahat. And when scheduling, ito ha, tips ko, when scheduling to your client, no, wag mo siyang tatanungin kung kailan siya available. No, that's a wrong move, no? Kasi bakit? Laging sasabihin ng client, busy ako. Sorry, I'm not available. No? Kaya in asking for a schedule, always use this script, yung proactive script natin. Pwede mo siyang tanungin, oh friend, po sige, nakita mo na yung business, nakita mo na pwede ka palang kumita o gusto mong magsimula. Now the question, anong araw mas prefer mo? Weekday or weekend? No? Kailan ka pwedeng kausapin? Weekday or weekend? So let him choose. Okay? Give options. Okay? Sabi ng client, weekend na lang. Oh, okay lang ba? Before lunch or after lunch? Let him choose again. Kasi bakit? Pag siya yung namimili, no? Siya yung nagbibigay ng oras mismo sa'yo. Hindi ngayon ikaw, pag ginamit mo to, less yung chance na nai-engine ka. No? Kasi may mga ganun talagang moment na hindi dumarating, sumisipot yung client. So ngayon, dahil siya na yung namili ng oras niya, sure talaga ako, tumataas yung chance na talaga mag-a-appear siya sa presentation. Okay? Confirm a day or on the day before the meeting. I-confirm mo sa mentor mo, sa kanya, because no confirmation meaning canceled. No? And dahil hindi ka nag-confirm, yung mentor mo can accommodate another presentation din para hindi sayang. No? So take note of this ha, na kailangan magko-connect ka sa mentor mo, i-chat mo siya time to time to update your client kung tuloy ba o hindi. No confirmation means canceled. So now, in creating schedule, you need to message your mentor about the following. Number 1, name.
pangalan ng client mo, background, ano yung trabaho niya, negosyo niya, no? Paano mo siya na-invite? Na-invite ko po siya, mentor, kasi na-try niya yung barley. Effective sa kanya. Meron kasi yung meron kasi yung high blood, bumaba yung BP niya. Oh. So pwede mong sabihin lahat ng details, no? Ngayon, kung offline man 'yan, saan, kailan, anong venue, no? And all ideas related sa prospect. Now, why you need to do this, no? Para ngayon yung mentor mo makapag-prepare. Para yung mentor mo habang hindi pa schedule, nagpe-prepare siya ng mga slides na related sa client mo. Kasi sabi mo yung client mo engineer. So si mentor hanap siya ng mga pictures sa mga engineers dito sa business natin. Mas nagiging effective yung pakipag-usap kasi na-prepare natin ng maayos, no? Because you coordinate this information sa kanila. Now, don't immediate schedule, no? Case-to-case basis 'yan. Lalo na kapag minsan urgent si client, no? At available naman si mentor, why not? No? Tapos wala na talagang availability. Example, aalis na ng Pilipinas, 'di ba? O kaya aalis ng lugar, aalis ng bahay, no? So pwedeng schedule ASAP na 'yan. Okay? So case to case. Okay, now, in scheduling, venue naman tayo. Saan kayo pwedeng mag-meet? Saan kayo pwedeng magkita? Okay? So, ngayon, ito yung mga venue. No? Number 1, invite on a neutral ground. Okay, example, coffee shop. No? So, prospect exerted effort and allotted his or her time to attend the business meeting. So, hindi siya sa bahay. Pwede naman sa bahay, pero walang ka-effort eh. Bumaba lang sa second floor, andyan na kayo, 'di ba? Tapos at the same time, hindi siya neutral ground. Bakit hindi neutral ground ang bahay? Kasi nga, no, teritoryo 'yun nung client mo, no? Chances are pwede siyang ma-distract kasi alam niyang TV niya 'yan eh. Alam niyang sofa niya 'yan eh. Tapos may mga bata, alam niyang teritoryo niya 'yon. So that's then not a neutral ground. Kaya much better, no? Paalisin mo siya sa bahay niya, find a nearest coffee shop sa lugar niya, 'di ba? So, yun yung pwede natin gawin, no? Ayan na nakalagay, no? Do not do the business talk sa bahay, okay? And then next, restaurant. Bakit hindi pwede po sa restaurant? Actually, case to case basis siya, no? Kasi nga ang reason ng tao bakit pumupunta sa restaurant kasi nga kakain. Okay? So you can discuss the business after the meal, no? Pero hindi pwedeng before the meal kasi ang mindset niyan kahit na nagpe-present ka na, no? Inisip niya na, uy, kakain na ako, excited na ako, gutom na ako, no? Throughout the discussion 'yun ang iniisip niya. Okay? So if in the restaurant, do it after you eat. Okay? Pero much better way, coffee shop. Bakit? Simple lang. No? Pag nasa coffee shop, ano ba ginagawa? Business meeting talaga. Okay? So, yan po yung natin. Yun yung mga venues to be considered kapag nag-i-invite tayo. Next natin, ABC rule. Ito na, no? So, when inviting your client to the presentation, since hindi ikaw yung magpe-present, kailangan mong ma-edify. Kailangan mong ma-introduce ng tama yung mentor mo, no? Para pakinggan siya ng client mo. Sabi diyan, tee up before the start of the presentation while waiting for the mentor. So make sure mo na kapag in-invite mo yung prospect mo, no? Mauuna na kayo, no? Mauuna na kayo sa coffee shop man yan, sa restaurant man yan, nag-uusap na kayo. Wala pa si mentor. Ngayon, prior dumating si mentor, no? Pwede mo na agad i-introduce yung mentor mo. Alam mo ba, yung magdi-discuss sa atin mamaya, tell them the background and the achievement. Alam mo, yung mentor na yon, naka-Lamborghini na. Alam mo yung mentor na magdi-discuss sa atin mamaya, ang laki na ng kinita sa I Am Worldwide. Ang dami na natulungan na tao. Alam mo, lagi yung nakakapag-travel sa iba't ibang bansa. Nakikita ko yung post nyo, every 3 months nagta-travel, no? So make sure na masabi mo yon before the mentor arrive. Okay? Once they arrive, no? Pakilala mo, no? No, ma'am, ito nga pala yung kinukwento ko sa iyo, si mentor ganito, no? So introduce mo. Introduce mo sila vice versa. So why it's important? Yun nga, kasi nga hindi nga magkakilala sila.
ng mentor mo. So para pakinggan yung mentor at the same time ma-edify siya, no, sa presentation, kailangan mong ikwento yung mga achievements niya prior. Okay? Now, here's the don't. Don't do it in front of your mentor because it will sound scripted. No? Huwag mong sabihin yon kapag kaharapan mo yung mentor mo. Antayin mo muna. No? Antayin mo na wala pa yung mentor bago pa dumating, sabihin mo na agad. Okay? Kasi awkward yon. I feel awkward din. Ang dami ko na na-experience na gano'n. Yung harap-harapan kang introduce. Okay? So, prior dumating si mentor, no? Introduce. And then, of course, not too lengthy introduction kasi magiging scripted na siya. Okay? And then, pwede mo ring i-briefing dito, no? Yung client mo. O, during the presentation, makinig ka ng mabuti. Huwag ka muna magsi-cellphone, okay lang. No? Huwag ka muna tatayo. Ngayon, mag-CR ka na para pagka dumating yung magdi-discuss sa atin, tuloy-tuloy tayo, no? Tapos i-silent mo muna yung phone mo para walang distraction. So, kinakausap mo na siya, pinapakita mo na very important yung tao nakakausap sa kanya. Alam mo, pag ginawa mo tong part na to, dito pa lang, nako, sure pay in na yung client mo. No, talagang makikinig talaga siya during the presentation. Pero on the other hand, pag hindi mo to ginawa, nako, ako na nagsasabi sa iyo, kahit ang galing ng mentor mo, ang ganda ng pagkakapresent, pero dahil hindi mo na-edify, hindi siya nakikinig, during the presentation, cellphone ng cellphone, during the presentation, tayo ng tayo, during the presentation, rebat ng rebat, yun pa ha, make sure na masabi mo yun sa client mo, during the presentation, wag ka muna tatanong ng tatanong ha, sa dulo na lang para sagutin ng mentor natin yung mga question mo. Para hindi siya rebat ng rebat, no? So, yan. Okay? Make sure ma-brief mo yung client prior sa presentation. Okay? Next, online. Kung online naman, at least one day, no? Bukas yung presentation, inform mo na yung mentor mo, same din, no? Name, background, no? Paano mo na-invite, status, okay? Ideas para doon sa client mo, no? Kapag online. Via Zoom ba to? Via Messenger, Google Meet, saan kayo magmi-meeting? Okay? No, ngayon, eto na. During the presentations, since hindi ikaw yung magpe-present, ang kailangan mo, makinig sa mentor mo. Okay? Makinig mabuti. Okay? Hindi mo hahayaan yung client mo tapos aalis ka. Hindi. No? Para ka ulit client. Kasi, I know napakinggan mo na yung presentation, but it is your first time nung napakinggan mo yon, no? Attending the presentation of your mentor, nare-refresh ka ulit. Okay? And then ang goal mo kasi is to copy. So, makakopy mo yun pag ikaw rin nakikinig, listen attentively, no? Agree to the discussion. Number one, don'ts na hindi mo gagawin. Don't ask question, no? Huwag kang magtatanong, huwag kang magre-rebat. Baka mamaya ikaw pa yung tanong ng tanong, mas marami ka pang tanong kaysa sa client mo, no? Agree ka lang, no? Kahit hindi mo pa naiintindihan, no? Medyo magulo pa rin sa iyo kasi second time mo pa lang napapakinggan yung presentation, later on mo na lang itanong, pagka dalawa na lang. Kasi nakakahiya yun. Mas lalong napapansin ng client mo na hindi mo alam yung negosyo mo. No? So, yung mga question mo, kung ikaw may question din, i-reserve mo rin yan. Okay? Number 2, don't text while your mentor is presenting. This is a big, big no. No, huwag mong gagawin. Yung nagpe-present yung mentor mo, ikaw cellphone ka na cellphone, no? Nanonood ka ng TikTok habang nagpe-present siya, hindi. Bakit? Gagayahin ka ng client mo. Tandaan mo, kung ano yung ginagawa mo, kung ano yung actuations na ginagawa mo during the presentation, yun din yung gagawin ng client. So end up, yung mentor nyo, nagpe-present, kayong dalawa, nagsi-cellphone. Okay? Kaya wag na wag mong gagawin yon. Same with you, no? Kapag sinabi mo sa client mo na i-silent yung phone, ikaw din, mag-silent ka din ng phone. No? Number 3, don't butt in too often. No? Let your mentor discuss. You may agree time to time din. Okay? So, wag kang sabat ng sabat, no? Hayaan mo siya. Alam ng mentor mo yung ginagawa niya, hayaan mo, no? Wag ka na magdagdag. Yung pagdadagdag mo later on, mamaya ituturo ko kung kailan mo yung gagamitin, no? Next, don't leave during the presentation. Okay? Wag mong iiwan yung mentor mo dun sa client mo, sila lang dalawa, no? Talagang upuan mo. Okay? That's one way of showing respect sa kanilang dalawa. Next, don't eat full meal during the presentation. Ito ha. Huwag kang kumain ng kumain. Tandaan mo, ang pinunta mo doon, business presentation, hindi kainan.
Okay? Don't take pictures during the presentation. You may take picture after. Okay? Tandaan mo ang picture after. Now, gusto mo, prior pa lang, unang picture, okay na. No? Kung isi-send mo sa GC mo to have an update, then, baba mo na cellphone mo. Ikaw, listen attentively ka din. Okay? Important during the presentation, no? Is yung pag-agree. Kapag may sinabi yung mentor mo, agree ka din, no? Kahit na napakinggan mo na yon, yes, no? Pwede ka pa ring mag ano, yung tinatawag na siko-siko technique. Grabe, no? Grabe, no? No? Yung way na yon, mas nababalik mo yung atensyon ng client mo na makinig dun sa presentation, no? Pwede kang agree, nod ka ng nod. Grabe talaga, no? Oh, so yan one way yan, okay? And then kung online naman, ito yung rules. Huwag ka mag-off cam, no? Huwag ka mag-off cam kasi bakit? I remember, no? Nag-present po ako, naka-off cam yung mentor, naka-off cam yung leader ko, naka-off cam din yung client. No? Nagulat ako natapos yung presentation, walang sumasagot. Yun pala siguro tulog na, no? Kaya ipakita mo sa kanya. Same lang din to ha, kapag online or offline, ipakita mo yung full present mo during the presentation. Ipakita mo na ikaw din nakikinig attentively, no? Dalawa lang naman yung tanong dito. Anong gusto mo? Ikaw yung makikinig o ikaw yung magpe-present? O, di ba? Yun lang naman yun eh. Ikaw yung makikinig o ikaw yung magpe-present. O, makinig ka na mabuti, no? Kasi para sa iyo din yun. Alam mo ba, during the presentation, that's your time to study, no? Tandaan yung mga sinasabi ng mentor mo kasi sooner or later ikaw naman yung magpe-present. Okay? Kaya aralin mo ng aralin. Next natin, eto na, closing part na, no? So closing is very important sa business natin. Bakit? This is the final steps, no, sa sales process natin. Ito na yung time na magde-decide na yung client mo kung magdi-distribute ba yan o gusto niya lang maging user. Okay? Closing. Okay? In closing the deal, help your mentor close the deal. Okay? Yun yung kailangan mo. Don't let your mentor close it alone kasi magiging pushy na siya. Tandaan mo, no, kaibigan mo yun, kakilala mo yun. Alam mo lahat ng nangyayari sa buhay niya, no? Alam mo, kilala mo siya, no? Meron kayong familiarity, similarity, no? Pwede ka ngayon tumulong sa mentor mo sa pagko-close ng deal, no? Set the prospect expectation that they will earn without doing anything, no? Since there are spillover, no? So ipapakita mo na agad na hindi to get rich quick, ha? Na wala kang gagawin, no? I-work out natin to together. Okay? Assure the prospect that income is guaranteed. Income will depend on the effort. No? Ipakita mo na agad, no? Sa umpisa kasi ayaw natin yung nagpapa-join tayo, sasabihin natin walang gagawin, no? At ano ka lang, kami na bahala, no? So, that's a big no. End up niyan, wala talagang ginawa yung client, no? So, sa umpisa pa lang, ipakita mo na kung gusto nilang kumita, kailangan nila mag-effort. Pero hindi nila gagawin mag-isa, kasama nila tayo. Okay? So, when closing, be confident in pushing the prospect to sign up. Be excited. Okay? Sa mga previous training natin, pinakita na natin na dapat excited ka. No, your mindset should be excited ka kasi tutulungan mo siya versus peperahan. Okay? Ito ha, ito yung wag na wag mong gagawin. Let the prospect refer to the business without paying in first, no? Wag mong i-encourage siya na sige, mag-invite ka muna tapos tsaka na lang ikaw mag-join. Kapag ka mag-join din yung mag-i-invite mo, no? So wag. Ang unang-unang step, kailangan niya magpa-member bago siya mag-invite, bago siya magbenta, bago siya mag-refer. Okay? So yan ang rules natin when closing. Okay, ito pa, reminder, be confident, no? You have the key to their dreams. Tandaan mo 'yan, no? Don't lower your guard na parang ikaw yung nagbebeg sa mga client mo. Tandaan mo, no? Ikaw ay member ng I Am Worldwide. Nasa yung mga kamay, nasa iyo na yung opportunity, sa kanila wala pa, no? Nasa iyo yung product, may discount ka na, sa kanila wala pa. Kaya be confident, no? Ito, pwede mong gamitin sa pagko-close ng deal, sa pagtulong sa mentor mo, no? Yung tinatawag nating cut-off. Oh, friend, alam mo, maganda ma-process na natin yan before Monday.
no? Para maiprocess natin yan agad. At the same time, maggawa mo na agad yung business, pwede ka na agad kumita. 'Di ba? So, ang daming magjo-join sa akin. Alam mo si ganito, sasali din yun. Si ganito din, sasali din yun. Yung kaibigan natin, yung classmate natin, sasali din yun. Pero mauna ka na sa kanila. No? Yun ay masasabi mo kasi magkakilala nga kayo. 'Di ba? Oh. Next. Okay, pwede mo rin gamitin slot reservation. O magkano ba meron ka diyan? O sige, wala ka pang 16.8, bakit? Meron ka na ba diyang 10,000? O 5,000 meron ka na. O ito sige, ito na yung product mo, gamitin ko na to pang down payment para sure na yung slot mo naka-reserve ka na. No? Para yung susunod na magjo-join, automatic under mo na kasi na-reserve na kita. Okay? So, down payment, okay? Ngayon, pwede mo rin siyang introduce sa kanya yung credit card, no? Hindi lang ito yung mentor mo yung mag-introduce, pwede na ikaw yung mag-push nito since kilala mo siya, no? Alam mo may credit card. Uy, friend, alam mo gamitin mo yung credit card mo dito. 'Di ba naalala ko last time bumili ka ng TV, credit card mo. Ito pag credit card mo, nako, pwede na mabayaran yung TV mo, no? Kasi negosyo 'to Pwede na ma-fully paid lahat ng credit card debt mo. Okay? So lahat ng idea mo sa prospect mo dito mo ngayon ibato. No? Friend, alam mo, naalala mo yung sabi mo sa akin sa family mo na kailangan nilang product, ito na yun, no? Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Gamitin mo na to kasi hindi natin alam, no? Baka mamaya lumala pa yung kondisyon ng parents mo. At least may barley na, nakapag-take na, hindi too late, no? Alam mo yun kasi kaibigan mo siya, kakilala mo. Okay? So yan, with regard sa closing tayo. Okay? Help your upline, no? Sabi ko nga kanina, no? And then don't set your prospect expectation that they will earn without doing, since yun nga, hindi tayo get rich quick. Ang goal natin, mag-workout sila after nilang mag-join. Okay? So yun po, no? Pakinggan mo rin ang mentor mo during the closing. Kasi grabe, yung mentor mo, sanay na yan mag-close ng deal. No, pagka pinakinggan mo paano siya mag-close deal, mahawa ka paano siya mag-close deal, ang galing mo na rin mag-close deal. Okay? Kaya listen din with regards sa close deal. And lastly, yung tinatawag nating follow-up. Okay? Follow-up, this is a purposeful communication or action taken after initial interaction such as meeting, no, after the presentation, no, to ensure no na nandiyan pa yung relationship, to nurture the relationship na at mag-join talaga siya. Why? Hindi po lahat nagjo-join on the spot. Hindi lahat nagpe-pay in agad-agad, no? Yung iba kailangan i-follow up, no? Kasi hindi naman lahat may pera agad. And yung hindi rin lahat naintindihan agad yung business. So very important, ma-follow up natin yan sila. Ngayon, how can we follow them up? Number 1, after the presentation, kung hindi mo pa siya friend, make sure you add them on Facebook, no? Your Facebook post is already a follow-up, no? On the next mga meetings natin, papakita namin paano yung tamang posting, ano yung ginagamit sa pagpo-post, paano mag-construct ng magagandang post, no? Kasi yung mga post natin, yun na yung pang follow-up para sa kanila, no? Number 2, list them sa follow-up list natin, dun sa prospect list, put remarks, lagyan mo doon kailan sila magjo-join, okay? Kailan sila magbabayad, okay? Number 3, be updated on the company and team promotions. No, ito po no gagamitin natin yung mga activity ng team para ma-follow up sila. Lalo na po sa Team Limitless, no, ang dami po nating mga activities, no. On this moment na nakikinig ka, no, meron tayong weekly activities, meron tayong monthly activities, meron tayong quarterly activities, no? Make sure updated ka sa mga 'yon kasi it is your chance na ma-invite yung client mo sa mga activities natin. Kasi once na nandun siya, nakita niya yung buong organization, nakita niya yung buong company, napanood niya yung anniversary, napanood niya yung mga awardings, yun na mismo yung reason bakit siya sasali agad. Pag na-invite mo sila sa mga event, sa mga promotion, sa mga incentive, no? Kaya kailangan aware ka sa mga incentive, no? Updated ka para ngayon ma-follow up mo sila. Okay? And of course, keep in touch, no? Hindi porke hindi sila nag-join, tapos na yung relationship, no? Keep in touch. Yung iba umaabot ng 1 year, 2 years. Mayroon ako mga prospect 4 years ago, ngayon pa lang sumasali.
So, never burn the bridge, no? And of course, be active and show progress. Tandaan mo, yung results mo, activities mo, no, nakikita yan ng mga prospect mo. At pag nakikita nila yung progress mo, yan na yung biggest follow-up para sa kanila. Naalala ko yung kumausap sa akin about I Am Worldwide, successful na siya ngayon. Grabe yung sasakyan, nakikita ko sa post niya. Parang gusto ko na talaga sumali sa kanya because you show progress. Pinapakita mo sa social media na masipag ka, na talagang araw-araw mong ginagawa yung business. Sa lahat ng mga taong nakausap mo, nakikita nila na gustong-gusto nilang sumali sa'yo. Kasi ang sipag-sipag mo. And of course, numbers game. Okay? So sabi dito, no? 48 of the salespeople never follow up with the prospect. 25% of the salespeople make a second contact and stop. Kinamusta? Hindi na nag-reply? Tapos na. 12% of the salespeople only make 3 contacts and stop. But only 10% of the people make more than 3 contacts. No? Konti lang. Pero ito na ha, sabi dito, 2% of the sale are made on the first contact, second contact, third contact, fourth contact, but 80% of the sales are made on the 5th to 12th contact. Okay? Hindi agad yan sasali, ASAP. Kaya kailangan i-maintain mo yung communication mo. Kasi 5th to 12, ang tagal, no? Paano pagka sumuko ka na sa first? Wala na, sayang. Okay? Kaya dito po, no, kailangan maging makulit ka sa pagfa-follow up. Isa lang po ang mantra ko sa pagfa-follow up, no? I follow up till you buy or till you die. Okay? No? Hanggat buhay ka, ifa-follow up kita. Okay? So yan lang po yung mantra ko po, no, sa pagfa-follow up. Hindi kita tatantanan, no? Hopefully maging ganun din po yung mantra nyo, no, sa pagpa-follow up. Okay? Next natin, no? So ito yung numbers game. Tandaan mo, ang business natin, ang success sa I Am Worldwide, no secret. So this is in the memory of Bill Britt. Isa to sa mga sa mga multi-millionaire in dollar sa Amway, no? Sabi niya dito, I simply showed the plan to 1,200 people, no? Isipin mo pinakita niya yung presentation sa 1,200. 900 said no, 300 lang daw yung nag-sign up. And out of those 300, 85 lang daw yung gumalaw. 85 lang yung nag-invite, nag-recruit, nagbenta, and out those 85, 35 lang daw yung seryoso. And those 35, 11 made me a millionaire. That's numbers game, no? Ang goal mo, ipakita sa maraming tao ang business mo. Kasi hindi mo alam kung sino doon ang mabubunot mo. Hindi mo alam kung sino doon ang magiging active, no? Ang goal mo, ipakita sa mas marami. Now, the question, umabot ka na ba ng 1,200? Hindi pa, no? Pero ito, good number to. Pag umabot ka sa ganito, ibig sabihin talaga, makakabunot at makakabunot ka. Walang secret sa I Am Worldwide, no? Ang success is lies on your daily activity. Sa araw-araw mong gagawin, sa pagkakausap, sa pagpopromote ng business, dun makikita yung success mo. Okay, numbers game. Okay, and then let me end this with this. Sabi ni Chris Gardner, it can be done, but you have to make it happen. No? Yung success mo sa I Am Worldwide, nasa mga kamay mo, no? Nasa inviting mo, nasa pagpapakita mo ng negosyo, sa pagpapa-introduce mo sa kanila, nandyan po. Ang ginagawa po natin, ang activity po natin, ito yung tinatawag na daily method of operation. Araw-araw po itong ginagawa, araw-araw nag-i-invite, nagpe-present, nagpo-prospect, no? Araw-araw po natin yang trabaho, no? Sobrang simple lang. Bakit? Kapag nasa ibang businesses ka, ibang career ka, ang dami mong skills na kailangang aralin. Dito, yung 5 basic skills lang na yon, yun na po ang kailangan mo para maging matagumpay sa negosyo na yon, no? So, yan lang po, no? See you sa mga next videos natin. Congratulations at umabot ka sa part na to. Okay, so eto na, no?